Ilonggo. Please subscribe And like. and share. Magandang araw po sa lahat nating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. So nandito naman tayo pa mga kababayan para siyempre magbigay sa inyo ng impormasyon. Ito po ang vlog natin ngayon ay napakahalaga para sa mga Pilipino. Ito'y panawagan ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa lahat nating mga kababayan, sa lahat ng mga Pilipino. Dahil ngayon, di ba, eleksyon. Garapalan na po ang pagpapalabas ng mga fake news ngayon mga kababayan. At alam nyo naman kung saan nanggagaling yung mga fake news na yan. Diba? Kaya mag-iingat po ang lahat ng mga kababayan natin. Pinag-iingat po kayo ang ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Number 1 na dyan, no? Alam naman natin kung sino ang nagpapakalat ng mga fake news ngayon. Diba nga, ang dami nilang binabato ng mga paninira sa gobyerno, kay PBBM, kung ano-ano na lang binabato nila dyan sa ating Pangulo. Alam nyo mga kababayan, ang nakikita ko lang dyan, ang dami nilang akusasyon sa ating gobyerno, kay PBBM, magnanakaw, adik, bangag. May isa po, mga kababayan, wala po silang napatunayan. Alam nyo po, kung kayo nauutupan ng mga yan, mag-isip-isip po kayo. Dahil sa inilabas nilang unang ebidensya, pangalawa, tatlo, doon pa lang sana mga kababayan, maniniwala ka na sa pangalawa. Kung tunay, kahit sa number 1, kung talagang tunay po yung akusasyon nila sa ating Pangulo. At ito pa mga kababayan, alam nyo, kung matibay na ebidensya po yan, ang hawak nila ngayon, ginamit na po nila yan para patalsikin si PBBM. Pero dahil wala silang hawak na patunay at ebidensya na magdidiin sa ating Pangulo, yan ginagawa nila ngayon. Fake news ang ginagawa nila sa ating Pangulo. Diba? Kaya ito ang panawagan ng ating Pangulo at babala sa lahat nating mga kababayan. Maging panuri sa kumakalat na mga fake news ngayon mga kababayan. Ito. Nagbabala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa paglaganap ng fake news sa gitna ng panahon ng eleksyon. Ayan po mga kababayan. Laganap talaga ngayon mga kababayan. So alam nyo, nakita nyo naman kung ano ang epekto ng fake news. Katulad niyan mga kababayan, si General Torre, di ba? Ginawa ng fake news nitong isang vlogger ng mga didilis. Anong nangyari? Di ba? Alam nyo, masamang epekto po yan yung pagpapalaganap ng fake news, lalo na sa pamilya ng ginagawan mo ng fake news. Tulad na lang ni General Torre. Ngayon, iiyak-iyak siya. Dahil, ano na daw, inaabuso na daw ngayon ng gobyerno o mga kapulisan ang karapatan pangtao ng mga Pilipino. Alam nyo mga kababayan, hindi po kayo mahuhuli o hindi kayo aarestuhin kung wala kayong ginawang mali. So tama po ba yun na ipopost mo na may sakit si General Torre, nasa hospital, tapos yung kanyang mga pamilya hindi nga alam. Tapos si General Torre pala nandun, ang lakas-lakas pa, nagtatrabaho. Tapos magpapalaganap ka ng fake news, hindi ka man lang naawa sa pamilya ng biktima mo. Diba? Ngayon, iiyak ka, sisisihin mo ngayon ang gobyerno. Ikaw naman ang may kasalanan yan . Hindi ho ang gobyerno ang may kasalanan, kundi kayong mga nagpapakalat ng fake news. Number 1 na dyan, si Maharlika, na number 1 na fake news. Diba? Fake news na yan. Sa kanya nanggagaling yung mga fake news . Diba? Biruin nyo na lang kung ano-anong pinagsasabi na sa ibang bansa. Sa inyo pinagkukuha yung mga ebidensya niya. Laway. Ang dami niya na sinasabi. Diba nga, sabi niya, BBM, ilang buwan na lang, ilang araw na lang, ilalabas ko ng ebidensya. Asa na? Diba, niluloko kayo
ni Maharlika. Yun nga lang kasi nagpapaloko kayo. Sinong talo? Kayo, hindi si Maharlika. Kasi pinagkakitaan lang kayo ni Maharlika. Diba? Oh, patayo niya umuwi dito sa Pilipinas kung concerned siya sa mga tao, ilabas niya yung ebidensya niya. Ganun lang yan. Kaso wala kasi. Puro bunganga lang yan si Maharlika. Oh, ate, ito sinabi ng ating Pangulo. Nagbabala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa mga fake news o disinformation at maling impormasyon lalo na bago ang Mayo 2025 pambansang lokal na halalan. Sa isang vlog, pinost sa kanyang social media account, hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang publiko na maging maingat lalo na sa impormasyon nakikita nila online. Tama yan mga kababayan, mapanurin po tayo. Huwag po agad-agad maniniwala kung ano man po nakikita nyo sa social media, lalo-lalo na po kung ang mga sinasabi lang ay puro bunganga at walang ipinapikitang ebidensya na nagdidiin sa mga akusasyon at sinasabi nilang paninira sa isang sa gobyerno. Huwag po kayong maniniwala kagad dyan mga kababayan. O kaya ngayon nga kapag nagkahulihan, ubuso ang vlogger ng mga didilis. Kapag nagkahulihan ng mga fake news vlogger, ubos po ang mga didilis mga kababayan. Kasi lahat na inilalabas nila sa gobyerno, kay PBBM, fake news lahat yan. Ang tagal lang nilang ginagawang paninira yan, pero hanggang ngayon wala ho silang ipakitang ebidensya. Kasi kung meron yan, noon pa. Pinatalsik na nila si BBM, sino bang Vice President? Diba, si BP Sara, Diba, magtaka kayo kung bakit hanggang ngayon hindi nila napapatalsik si BBM. Kasi walang patunay. Pero kay BP Sara Duterte, maraming kaso si Vice President Sara Duterte, number 1 lang confidential fund na hindi niya maipaliwanag. 100 billion after 6 months. Solve the problem of DepEd. Ano nangyari? Nga, parang narinig ko na rin yan After 6 months, ubos ang droga, ubos ang krimen dito sa bansa. Naku, natapos lang ang termino, walang nangyari. Parang strategy ng kanyang ama, kinuha niya rin Saan pa ba magmamana yung anak? Kundi siyempre sa tatay. Diba? Eto, pakinggan nyo naman itong vlog ng ating Pangulo para makita nyo naman yung vlog ng ating Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. Ito po ang sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. Pakinggan nyo ito para sa mga kababayan natin. Huwag kayo agad-agad maniniwala sa mga fake news ngayon. Ang kampanya ay ang mga intriga at batuhang putik na tinatawag na fake news. Naliwanaganan na rin yan. Kaya dapat maingat tayo mga mamamayan. Sabi nga natin, ang bagong Pilipino ay marurunong kumilatis sa tama at maling informasyon. Kaya ngayon, naghanap na naman ang fake news at disinformation. Ang isa sa mga kinatutuwa ko sa mga rally na pinupuntahan namin ay nakikita ko mismo yung tunay na Pinoy. Hindi lang ito mga keyboard warrior o troll, mga totoong tao po sila. Kinakamayan natin, nakakausap natin, at nakukumusta. Rinig nyo mga kababayan. Kaya sa mga kababayan natin, huwag mo kayo agad-agad maniniwala kung ano mo pong binabato nilang mga fake news ngayon. Kailangan natin mapanuri po. Kayo po ang logi dito, kayo po ang talo. Kasi, napi-fake news nila kayo, nauuto nila kayo. Ang tagal na po nila ginagawa yan sa gobyerno mga kababayan. Pero yan ngayon ay sinusolusyonan na at talagang nakita naman natin sa Kongreso, pinapatawag po yung mga vlogger na naglalabas ng mga fake news. Diba? O bakit hindi sila humarap doon? Diba sabi ninyo, totoo yung kanilang mga binablog. O bakit hindi sila humarap sa TRICOM? Di nila harapin at magpaliwanag sila doon. Maglabas sila ng ebidensya nila na nagpapatunay na yun ay hindi fake news. Totoo ang kanilang binablog. O bakit hindi nila magawa yan? Takot sila at pumunta doon. Di pa nga, pumunta pa sila sa Supreme Court. Hindi doon sa TRICOM. Salot naman sa mga ibang vlogger na pumunta na talagang nagpaliwanag at nakita naman na talagang sa kanilang mga vlog, hindi naman talaga fake news sa kanilang nilalabas.
paano yung iba? Takot sila kasi fake news, lalo na si Rosalinda, kung ano-anong fake news ang binato niya kay PBBM. O, takot na takot pumunta ng Tricom. Ang masaklap lang, parang minamaliit pa ngayon yung mga kongresista natin. Tingnan natin, kasi mayroon na ata sila mga subpina eh. Oho. Tapos yan sila kapag hindi pa sila dumulog sa Tricom, mga kababayan. Dapat, pagkakataon na nila to eh. Yung mga fake news vlogger, pagkakataon na nila ito na maisiwala talaga ang totoo. Kasi nga, binibigyan pa sila, naka-live pa. Binibigyan sila ng pagkakataon na magsalita. Na mismo ang kanilang mga vlog mismo ay masabi nila doon na yun ay mga tunay at wala ho doon fake news. Pagkakataon nila na mapabango nila ang kanilang sinusuportahan. Bakit hindi nila ginawa yun? Alam niyo na. Pero bakit may mga Pilipino pa rin nauuto yung mga to? Mga kababayan. Diba? Bakit may mga Pilipino pa rin silang nauuto? Na alam naman nila na ilang ulit na po nilang inakusahan ng isang tao, tapos wala man lang silang inilalabas ng mga ebidensya na magpapatunay. Mismo nga si Vic Rodriguez eh. Naging kalyado ni PBBM yan. Bakit ngayon? Ngawa lang sa nangawa. Wala siyang ebidensya na hawak. Kasi nga malinis ang Pangulong Bongbong Marcos. Wala siyang hawak na ebidensya kasi malinis at walang ginagawang masama si BBM. Ngayon, ang ginagawa niya, babato ng mga paninira sa PBBM kasi eleksyon. Tumatakbo sang senador. Diba? Alam niyo mga kababayan, eto lang masasabi ko ngayon. Ingat po kayo. Dahil mag-i-eleksyon, talagang magkakalat ng fake news yung mga yan. Nakikita nyo naman yung mga rally ni BBM, di ba? Nakikita nyo naman kung gaano karami ang sumusuporta sa bawat rally mula Ilocos, Iloilo, Davao, at Bulacan, Pasay. Di ba? Kita nyo naman kung gaano karami ang sumusuporta sa mga kandidato ni PBBM. Talagang babatuhin nila yan ng mga paninira o mga fake news. Diba? Ito lang po mga kababayan, ingat po tayo. At number 1 na dyan, siguro mas maganda, alamin natin totoo. May mga cellphone tayo, mas maganda yun. Kasi makikita natin yung totoo. I-research natin, napakadali lang, di ba? I-research natin yung katotohanan. Huwag tayo maniniwala kagad kung ano man ang binabato ng mga yan. Maraming salamat at magandang araw po. Thank you.